Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV and ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin, may mga bagay talaga na akala natin okay lang, pero nakakasama na pala. Kagaya na lang ng mga sasabihin ko sa video na to. Yung akala mo na parang normal lang sa isang long distance na relasyon, pero mas lalong nakakasira pala sa relasyon nyo kapag binaliwala nyo. Kaya para hindi na lumalayan, dapat makita at malaman mo para maagapan yung mga red flag sa relasyon nyo na madalas na binabaliwala nyo. At yan ang pag-uusapan natin pagkatapos ng intro. So ano nga ba yung mga red flag sa long distance relationship na madalas na binabaliwala mo? Number 1, yung parang pagod ka na makipag-usap. Ang isang key para sa isang healthy na long distance ng relasyon ay yung may maganda kayong komunikasyon. Kaya kung feeling mo parang napapagod ka na, feeling mo na parang nakaka-stress na makipag-usap sa kanya araw-araw, sign na yan na may problema sa relasyon nyo. Siguro yung iba dito sasabihin, kung mahal mo siya, hindi ka mapapagod. Alam nyo, hindi naman kasi minuto or oras-oras mahal natin yung partner natin eh. May mga pagkakataon na naiinis ka sa kanya, may mga pagkakataon na ayaw mo makipag-usap dahil wala ka sa mood. Kahit gaano mo pa kamahal yung partner mo, may mga pagkakataon talaga na nakakatamad na makipag-usap sa kanya. Pero yung pagmamahal mo sa kanya, andun pa rin, hindi nawawala yun. At kapag binaliwala nyo yan, kapag lagi mong pinipilit or pinipwersa yung sarili mo, kahit na parang tinatamad ka, dyan mag-uumpisa yung mga hindi pagkakaintindihan nyo. Dyan mag-uumpisa yung mga tampuhan. Kaya minsan maganda rin kung magkaroon kayo ng space para magawa nyo yung gusto nyo at marami kayong maikwento sa partner nyo. At para mabigyan nyo din ng time yung mga sarili nyo na ma-miss nyo yung isa't isa. 'Di ba? Number 2, madalas kayong magtalo. Hindi masama sa isang relasyon yung minsan may pagtatalo kayo, kahit sa LDR. Minsan makakatulong yan para mailabas nyo yung mga saloobin nyo sa isa't isa. At masabi nyo yung opinion nyo sa mga bagay-bagay. Dahil dyan mas lalong tumitibay yung relasyon nyo. Nagiging masama lang yung pagtatalo kapag umaabot na yan sa murahan, sa batuhan ng masasakit na salita. Or gagamitin mo yung pagtatalo na yan para lang makuha yung gusto mo. Yung mga pagtatalo na nakakasira lang sa pagsasama at wala kayong natututunan. Kapag ganyan na yung madalas na mangyari sa inyo, hindi na maganda yan. At pag hindi nyo naagapan yan, sigurado hindi na magtatagal yung relasyon na yan. Kaya kung napapansin nyo na medyo umiinit na yung usapan, ibaba mo muna yung phone mo, huwag ka muna makipag-usap or makipag-text. Huminga ka ng malalim at maghintay ka ng mga 20 to 30 minutes para kumalma kayo. At para mas makapag-isip kayo ng mabuti, malaki ang may tutulong niyan na gagawin mo para hindi mauwi sa hindi magandang ending yung pagtatalo na yan. Number 3, maraming sikreto. Mahalaga sa mag-partner na maging open kayo sa isa't isa. Yung meron kang idea kung ano siya sa labas ng relasyon nyo, lalo na sa mga LDR, para mas makilala mo siyang mabuti at makaiwas kayo sa mga hindi pagkakaintindihan. Kaya kung yung ka-LDR mo ngayon ay ayaw niyang pag-usapan yung buhay niya sa labas ng relasyon, hindi maganda yan. Dahil baka may tinatago siya na ayaw mong malaman. Or baka may pamilya na pala siya at may hindi magandang motibo lang yan sa'yo, kaya kanya ginawa or kaya kanya diniskartehan. 'Di ba? Lalo na kung na-meet mo lang siya online. Kaya pakiramdaman yung mabuti at sundin mo kung ano yung sinasabi ng isip mo. Huwag yung puro puso lang yung pinapairal. Number 4, kung ikaw lang lagi yung kumukontak. Kung mapapansin mo na parang ikaw lang lagi yung interesado na kausapin siya, dahil ikaw lang lagi yung tumatawag or kumukontak sa kanya, red flag yan. Dahil parang wala siyang interest na mag-invest sa relasyon na yan. Lalo na kung kahit nasa text na nga lang, tamad pa siyang i-text or replyan ka. Dahil tandaan nyo, nasa LDR kayo.
Kaya napakahalaga ng komunikasyon sa inyo. Kaya dapat makaramdam ka. Hindi maganda kung ikaw lang lagi yung naglalaan ng time para sa relasyon na yan. Dapat pinagtutulungan nyo yan na dalawa para mas maging exciting at tumagal yung relasyon na yan. 'Di ba? Panglima, ayaw sa video call. Sa panahon ngayon, kahit sino may camera na yung mga cellphone. At syempre karamihan sa atin may access na sa internet. Malaki ang may tutulong ng mga yan sa LDR para kahit papano ay mabawas-bawasan yung pagka-miss mo sa partner mo. Pero okay lang naman kung paminsan-minsan ayaw mong makipag-video call sa partner mo long distance. Walang problema doon. Pero kung lagi niyang sinasabi sa'yo na mas okay sa kanya ang text-text na lang, at kahit minsan or pasulyap lang ayaw niya makipag-video call sa'yo, red flag yan. Lagi niyong tatandaan na sa panahon ngayon, hindi na mahirap makipag-video call. Kaya kung nakilala mo lang siya online, tapos ayaw niya makipag-video call, kahit gaano pa kadaming I love you ang sabihin niya sa'yo, iwasan mo na siya dahil niloloko ka lang yan. At number 6, lagi kang hinihingan ng pera. Hindi masama na tumulong sa partner nyo kapag nangangailangan siya ng tulong mo. Walang problema doon. Pero, kung lagi kanyang hinihingan ng pera, malaking amount man yan or kahit na maliit lang, hindi na maganda yan. Lalo na kung never pa kayong nagkita. Or kahit na isang beses lang kayong magkita. Tapos, online mo lang siya nakilala. Huwag na huwag kayong magtitiwala kahit pasabihin natin na jowa mo yan. Lalo na kung ginagamit niya yung pagmamahal mo sa kanya para makuha yung gusto niya. Yung sasabihin niya na makikipaghiwalay siya kapag hindi mo siya binigyan. Or to the max yung tampo niya sa'yo kapag hindi mo siya pinagbigyan. Dahil kung talagang mahal ka niyan, I'm sure maiintindihan ka niya. Lalo pa at LDR kayo. At yan yung mga red flag sa LDR na madalas binabaliwala ng karamihan. At pag hindi mo naagapan yung mga yan, sigurado masasaktan ka lang. So yun, Reg TV nga po pala, and ingat kayo sa mga naroon. God bless, peace, and goodbye.